Magandang araw mga boss, mag-check up lang muna ako. At ito yung video kung paano ko dinadiagnose itong problema ng sasakyan ni customer. Kaya dito muna ako magsisimula sa manibela. Actually, naikwento sa akin ni customer na napalitan niya na ito ng stabilizer linkage. Siya na mismo yung nag-DIY. Kaya lang meron pa rin daw lagutok. At ito nga mga boss, habang pinipihit ko kaliwa pa kanan itong manibela niya. Sa nakita ko dito sa manibela mo, grasa lang to. Dahil nga sa medyo maganit, pag pinipihit-pihit ko itong manibela niya, pakaliwa or pakanan, kaya sabi ko kailangan ng grasa. Isa dito ka, pihit yung manibela. Dito naman ako mag-check up sa mga pang-ilalim niya kung meron ditong maluwag. Isagad mo muna rin sa palabas, sir. Tapos ipapagalaw-galaw ko itong manibela niya. Sige, sir. Sige. Sir, ganun ginawa ko. Ganun. Isa agad yung napansin ko dito mga boss, yung racking niya, pati itong tie rod, meron na siyang kalog. At itong stabilizer linkage niya, isa yung napansin ko, bago. Ayun nga mga boss, yung tinanong ko si customer, sinabi niya, dini-DIY niya pala yung pagpalit ng stabilizer linkage, kaya pala nang sinubukan kong ugain, matigas siya. Kabig. Sige, sir, gawin mo ulit. Teka, madilim. Pinapihit ko kay customer yung manibela niya o pinagalaw-galaw ko yan para ma-check ko itong suspension arm bushing niya. Sa nakita ko mga boss, okay naman, walang problema dito sa dalawang bushing dito sa lower arm niya. Dahil sa okay na ako dyan mga boss, lilipat naman ako dito sa kabilang side. Sir, pakapihit manibela, punta rito, kabilang side. Kabilang side. O dito naman ako sa kabilang side pag-check up mga boss. O panoorin nyo maigi ha. Sana tinatandaan nyo kung paano ko ginagawa yan para hindi kayo naiisaan. O unahan nyo sa stabling. O matigas naman siya, di ba? Kasi nga bago yan eh. Dito naman ako sa tie rod pag-check up. Kung mapapansin nyo, pinipihit-pihit ko itong tie rod niya. Maluwag na siya mga boss. Tapos nang inaangat-angat ko itong tie rod naman, meron siyang kaunting kalog. Lipat ako dito sa shock absorber niya. Yan. Hinawakan ko tong coil spring niya, tapos pinapihit-pihit ko itong manibela. Isa nga yung naramdaman ko, possible yung shock nito, bigay na rin. Ayun ang naramdaman ko mga boss. Kaya may naririnig din si customer na kalampag. Dito sa kabilang side mga boss, hinawakan ko din itong coil spring niya. Ramdam ko rin mga boss na mahina na talaga itong shock absorber niya. Kasi nga, pag pinihit ni customer yung manibela, napipigil ko itong coil spring. Wala rin mo yung pag lumiligo ka? Ito yung naramdaman ko eh. Hindi, sa shock absorber din. Yun lang mga boss, sa diagnose na ginagawa ko, maraming sira itong sasakyan ni customer. Una, may kalampag, tapos lagutok, at maganit ipihit ang manibela, at pag umaandar na, may ugong pa sa likuran. Matagal mo na nariyan? Ba't sa inyo walang gumagawa ron? Natatakot na kasi ako, sir. Kasi Totoo naman yung sinabi ni customer, nakakatakot nga, tignan nyo. Sama ng kain ng gulong, oh. Oo, tama, oh. sobrang sagwa nga. Actually mga boss, napa-overhaul na ni customer itong rack and pinion niya. At ayan na yung naging resulta. In short, dismayado si customer. Kaya nga ang ginawa niya, naghintay na lang siya sa akin kahit na matagal. Kita nyo yung kabilang gulong, oh. Hindi rin pantay yung pudpud niya. At ito na mga boss, simulan ko na yung trabaho. Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na ang problema ni customer, pag napapadaan siya sa lubak, meron siyang kalampag at meron din siyang lagutok. Tapos pag pinipihit niya yung manibela, medyo maganit. At may bonus pa yan mga boss, na pag mabilis na raw yung takbo niya, nakakarinig na siya ng ugong dito sa bandang likuran. Possible na yun mga boss yung wheel hub bearing niya. Pero dito muna ako sa rack and pinion niya dahil nga sa ginawa na raw itong rack and pinion ni customer. Pina-overhaul niya na raw yan. Ang problema, yung chinek up ko, yung steering boot niyan hindi nakakabit dito sa steering housing niya. Kaya yung grasa tumapon. Kaya kung makikita nyo mga boss, iniinjikan ko ng grasa itong loob ng steering rack assembly ni customer. Medyo masikip yung position, pero samahan nyo lang ng kaunting tiyaga. Kaya nyo yan. Actually mga boss, basta EPS, ganyan na lang yung ginagawa ko. Iniinjikan ko lang ng grasa yan. Pinagtsatsagaan ko na lang na mapasukan ng grasa itong loob ng steering rack ni customer. Okay, diba? Pumasok, oh. Oh, pasok lahat. Teka lang. Kakargahan uli natin to. Wala na eh. Oh, saksak ulit ha. Ito lang ang problema dito mga boss, kapag nag-i-inject ka, masakit sa kamay. Kasi itong grasa, hindi naman siya liquid, malapot yan. Kaya ang hirap mag-inject. Pero kaya nyo yan. Kaysa naman ibaba nyo yung steering rack assembly nyo, medyo malaki din ang gastusan. Si customer nga, nung pinagawa niya ito, 10,000 daw yung siningil sa kanya. Pero kita nyo naman yung nangyari. Hindi na ilagay yung steering boot, kaya tumapon din yung grasa. Okay. Ilabas. Sagad.
Sige, pasok! Dahan-dahan lang! Sige! Stop! Sige! Labas! Kumukunat. Papasukan kasi ng grasa kaya kumukunat balik mo. Siyempre, pumapasok yung grasa. Naramdaman mo? Oo. Okay naman puno ng grasa, walang problema. Hindi naman to fluid type Yan talaga pag nagkakagrasa. Nararamdaman kasi ni customer mga boss, humihigpit yung manibela niya, parang sumisikip siya pihitin kasi nga napapasukan siya ng grasa sa loob. Habang tumatagal, parang tumitigas manibela, no? Kaya naman nangyayari yun mga boss dahil nga sa pinapasukan ko nga siya ng grasa. Pero pag kumalat na yung grasa dito sa loob ng steering rack niya, babalik na ulit yun sa normal. Ilagay ko na nga itong steering boot na bago mga boss, ayan na yung bago. Tapos yung magkabilang dulo mga boss, nilagyan ko yan ng cable tie tsaka ako pinutol yung sobra. At dahil nga sa may problema yung tie rod nito, pinalitan ko rin yan ng bago. Siya nga pala, pag tinanggal nyo itong tie rod, lagyan nyo ng tanda para doon nyo rin siya ibabalik. Tapos ilagay nyo na sa steering knuckle, tapos yung nut nya, tsaka nyo ngayon higpitan. Siyempre itong cutter pin, huwag nyo kalimutang ilagay. At yung dulo ng cutter pin, baluktutin nyo para hindi siya mahugot. Pag okay na, gamit ka ng open wrench na number 22, higpitan mo yung nut para mag-lock dito sa tie rod. Tapos pag wala ka nang nakalimutang higpitan, pwede mo na ngayon ilagay itong gulong niya. Siguraduhin mo lang na yung pagkakahigpit mo ng mga nut dito sa gulong ay maayos. Siya nga pala mga boss, same procedure lang naman ang pagpalit ng shock absorber, tie rod at steering boot. Kaya hindi ko na naipakita sa video yun. Dito na ako sa problema ni customer na ugong. Na pag mabilis na daw yung takbo nitong sasakyan niya, may lumalabas nga raw na ugong. Kaya check upin ko yan. After ko matanggal yung gulong, tanggalin ko naman itong brake drum niya. Tapos ikutin ko itong wheel hub bearing. Pinapakiramdaman ko itong bearing niya mga boss, kaya iniikot ko yan. Ilapit ko muna itong camera mga boss para mas okay. Tapos gamit muna ako ng paintbrush kasi ang dumi nitong brake shoe niya. Bawasan ko muna ito ng alikabok para mas masaya. Tapos i-check ko ulit itong bearing niya. Wala Ay, mayroong konti Yun. Lalo na pag nagte-turn. Yun lang mga boss, nung tumagal na ako sa pag-ikot dito sa wheel hub bearing niya, yun, nagkaroon siya ng ingay. Tanggalin ko itong center cap niya, tapos yung naglalak dito sa nut, iaangat ko yan para maluwagan ko itong nut na hindi ako mahihirapan. Importante kasi mga boss na itong self-lock nitong nut, maiangat mo yan para pag niluwagan mo itong nut, hindi ka mahirapan. Ayan mga boss, naiangat ko na itong lock niya, kaya pwede ko na ngayon luwagan yan gamit itong socket wrench ko na number 32. Kaya ng impact wrench ko yan. Gawa ata yan ng mid-torque Bauer ng pinakamurang power tools. Bauer! O diba? Ngayon tanggalin ko na itong wheel hub bearing niya at check upin ko yan. Sa nakita ko mga boss, wala namang kalug dito sa bearing Pero isa yung napansin ko nung iniikot ko itong wheel hub niya, ramdam ko na kulang lang ito sa grasa. Kasi kung may problema na ito sa bearing, sa pag-uga pala na ginawa ko dito sa wheel hub niya, kakalug na yan. Nanghihinayang naman ako na isuggest ko kay customer na palitan na itong wheel hub bearing niya dahil nga sa naka-encounter na rin ako ng ganitong problema. Ang ginawa ko, grinasahan ko lang, naging okay na. Unang-una, libre ng halaga nito mga boss. Nung sinipat ko nga yung bawat bulitas niya mga boss, wala nga siyang gasgas Kaya talagang lumakas yung loob ko na makukuha ito sa repack lang. Para kahit papaano, hindi na mapagastos si customer. Alam nyo mga boss, pag ako nagre-repair gaya nito, gagrasahan ko. Aprobado yan ni customer dahil nga sa binigyan ko siya ng option kung gusto niya bang palitan or grasahan ko na lang. Siyempre, bago ko uuhan si customer, i-check ko muna maigi yan na kapag nirepack ko ba itong bearing niya, mawawala ba yung ingay? Ganun. Kasi pag sumablay ako dyan, madodoble trabaho lang ako. Kasi may nag-iisip mga boss or nagko-comment kaya ko daw nire-repair para mas mabilis daw masira, may gagawin na naman ako. Siguro ganun siya. Siyempre naman pinag-isipan ko maigi yan bago ko remedyohan kung tatagal ba siya ng 100 taon o kahit man lang sana 50 taon lang, pwede na yun.
Balik na nga ako sa trabaho. Actually mga boss, kaya ako naman nasasabi yan kasi na-experience ko nang mag-repack ng ganitong bearing. Nilagyan ko lang yan na wala na yung ugong. Maliban na lang mga boss, kung may kalug dito sa bearing niya, ay wala yan. Wala nang pag-asang mawala yung ingay. Pero pag ganyan na wala naman siyang kalug, tapos natuyuan lang ng grasa, pwede yan. Malaki yung chances mawala yung ugong niya pag tumatakbo na itong sasakyan. Nakita nyo naman nung inikot ko yung wheel hub, di ba? Pre-wheeling na talaga siya eh. At halatang natuyuan na siya ng grasa. Kaya malaki yung chances ko na pag rinasahan ko ito, mawala yung ugong kapag nag-road test na kami ni customer. Ayan na mga boss, after ko yan ma-repack, ibinalik ko na yan sa dati niyang position at nung inikot ko, medyo pigil na yung ikot niya. Ibig sabihin, kumapit na yung grasa ng maayos. Kaya nilagay ko na yung nut tapos hinigpitan ko na yan. Gamit ko itong Bauer ko. Bauer! Lakas ka siya talaga. Di ba? Wala na. Nakita nyo mga boss, nung inikot ko itong wheel hub niya, naging smooth yung ikot ng bearing. Ibig sabihin, grasa lang talaga. Pero huwag kayong mag-alala kasi mapapatunayan naman namin yan pag nag-road test na kami ni customer. Kung nawala na ba yung ugong, pitpitin ko na ulit itong lock dito sa nut. Tapos dito muna ako sa brake drum niya. Dahil nga sa grabe yung dubi ng preno ni customer, nag-recommend na ako sa kanya na linisan ko na rin itong preno niya. Tapos i-adjust ko yan. Dahil nga yung handbrake nito mga boss, nung hinila ko, mataas na rin. Pangit na ugali naman siguro na kung ano lang yung pinagawa sa akin ni customer, yun lang ang gagawin ko. Hindi maganda yun. Dapat, kung nakita ko may problema dito sa preno niya at kailangan linisan tapos mag-adjust, i-recommend. Kung hindi siya magbayad, di okay lang, walang problema. Kasi total, kasama naman na yan sa pagbukas ko ng bearing eh. Tsaka konting pagod lang yan. Pag malinis na itong preno niya, mag-a-adjust ngayon ako dito sa brake adjuster. Ang pag-adjust niyan mga boss, iangat nyo lang yung ipin niya para itong brake shoe bumukas siya. Di sisikip ngayon yan, makakapag-adjust ka para pag ginamit naman ni customer itong sasakyan niya, manibago siya na, uy, lumakas yung preno, uy, gumanda yung handbrake. Ay na maganda marinig eh. Tapos ilagay mo na itong brake drum niya kung okay na yung pagkaka-adjust mo, tsaka mo pihitin. Pag okay na yung pagkakapihit mo, hindi naman siya mahigpit, ilagay mo na itong center cap nung wheel hub bearing mo, tsaka mo ngayon isunod sa ilalagay itong gulong. Gaya ng lagi kong paalala, yung mga nut niyan, higpitan nyo ng maayos para hindi mag-cause ng accident. Salamat, abangan nyo sa last part at kung maaari, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Palike na rin mga boss, tandaan nyo yung gagawin yung mabuti, hindi naman yan kalilimutan ng Diyos, aanihin nyo rin yan. Siyempre kahit paano nakinabang ka rin naman sa video, di ba nakakuha ka ng idea. Salamat!